Dismayado ang ilang mambabatas sa naging aksyon ng Korte Suprema sa impeachment complaints ni VP Sara. We have noted yung kanilang mga decisions sa Duterte versus House of Representatives. And yes, dismayed tayo sa kanilang mga decisions dahil overstepping na nga ng separation of powers ng executive, judiciary, and legislature yung pag-decide nila ng merits ng case ng Duterte versus House of Representatives. Ang ikinatatakot nilang mangyari ngayon ay ang maging sunod-sunuran na lang ang Kamara sa hukuman. Tila sumusobra yung intervention ng Supreme Court sa impeachment, no? Na dapat ay exclusive na poder ng isang co-equal branch ang Kongreso. No? Kaya nga, ang sumatotal nito, dahil sa panghimasok ng Korte kahit yung sa mga detalye na ng rules ng impeachment ay napagkakait sa publiko. Kahapon, naglabas ng kautusan ng SC na nagmamandato sa Kamara na magpaliwanag kaugnay sa mga petisyong inihain ni VP Sara at ng kanyang mga kaalyado. Pero nanindigan ng mga mambabatas na hanggat hindi sila pinahihinto ng Korte ay tuloy ang impeachment. We welcome this as a positive development kasi ibig sabihin, walang BR1 na issue ngayon, tuloy ang paglalabas na ebidensya, tuloy ang paglalabas ng katotohanan. Ganito rin ang posisyon ni House Speaker Bo G.D. Git niya, ang pagdinig ay bahagi ng constitutional process na nakabase sa ebidensya at batas. Inaasahan na sa Tuesday, April 14, magpapatuloy ang pagdinig laban sa bise. Ilan sa mga ipinatawag ng Kamara ang isa sa mga defense lawyer ng bise na si Attorney Michael Powa at ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga.